we respect ang inisyatiba ni Kiko Barsaga. In fact, hindi ko siya criticize. I do not criticize him because tama po at matalas ang kanyang pagtuliksa sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Tama at matalas ang kanyang pagpupuna sa mga kabulukan, pandarambong, pangungurakot na ito. Ang hindi ko lang po sinamahan sa kanya ay yung isang video niya na nanawagan siya na lulusob o parang mag-atake sa Forbes Park. Sa tingin ko po, kailangan niya ng paghahanda. Kailangan po yan ng paghahanda ng taong bayan, paghahanda ng lakas, puwersa, bilang, numero, at ng ating kakayanan na harapin po ang legal and counter actions na pwedeng gawin ng gobyerno kapag lumusob o pumunta tayo sa isang antas ng pagkilos na posibleng magkaroon ng karahasan, konfrontasyon, kagaya ng nangyari doon sa Recto, sa may Recto Avenue. So, it's not about Kiko Barsaga. It's about the timing, the process, and the legitimacy of a situation. Kapag ako po ang manawagan at sasama dyan, at magkaroon po ng casualty in case na magkagulo dyan, na hindi handa ang taong bayan, wala tayong support lawyers, wala tayong support ng pangpiyansa, hindi natin pwedeng maliitin na gagawa ng hakbang sila Marcos at Romualdez upang gamitin ang pulis at mga sundalo, automatic po pwede akong kasuhan, hindi lang po ng illegal assembly, kundi pwede po akong at iba pang madadamay kasama ko sa kaso po ng promotion or sponsoring terrorism, and by promoting and fomenting panic and fear among the people, and that is a non-bailable and serious offense. So maganda tayo kung gusto natin ng antas na mas mataas. We do not go to a situation, into an action without planning and without preparation. Yan naman pong punto ko. So kung kayo po ay nagtatanong bakit wala ako sa rally, hindi lang po rally ang ginagawa ni Ka Eric. Nag-organize po kami, nagkakaroon kami ng pulong-pulong, ng forum, ng mga mobilization sa community level. Hindi po tayo magtatagumpay kaagad kung hindi po natin palawakin, palalimin at palakasin ang scope of organization at ang support network of other sectors na pwedeng tumulong at sumama sa panawagang Marcos resign, Romualdez layas, and then baguhin ang liderato sa gobyerno sa mapayapang pamamaraan. It takes process. It takes planning and preparation, not spontaneous. Na in a snap of a finger ay pwede na magkaroon ng people power. Hindi ko po tinutuligsa si Congressman Kiko Barsaga. I respect the way he thinks, the way he expresses himself and his ideas, but I can also have my own opinion pagdating po sa pagkilos na ito, sapagkat nakataya po dito ang kaligtasan, ang kapakanan, kabutihan, at mga pwede pong kakaharapin ng taong bayan. Hindi po ba ninyo naiisip na kapag lumawak at magtuloy-tuloy ang kaguluhan, when there will be rioting that can be induced even by the forces paid by Marcos as agent provocateurs, as saboteurs, pwede po ng kaguluhang ito ay gagamitin ni Marcos na magdeklara siya ng state of emergency all over Metro Manila. And then in the next 48 hours, pwede niyang i-elevate ito into a formal request for a declaration of martial law with approval of Congress. At pwede niyang sabihin na ngayon po ay hindi na lamang lawless violence, kundi sponsor and activities related to execution of terrorism. Dahil may umiiral po na Anti-Terrorism Act of 2021. Mabigat po na batas yan. I hope you would see my point here. I do not have any issue personal kay Kiko Barsaga. Wala pa akong masamang tinapay sa kanya. I respect the way he delivers his message, the way he creates himself as an advocate against corruption, and as a critic of the government of Marcos and Romualdez. Pinapalakpakan ko at nirerespeto yan. But karapatan ko rin po bilang may karanasan sa kilusang masa na magbigay ng pananaw at opinyon sa taong bayan upang they will understand na ang people power po ay hindi yan ordinaryo o hindi pangkaraniwang gawain na walang konsekwensya. Lalo na po kapag hindi handa ang suporta ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police for them to be able to protect the people from any onslaught of coercive and excessive actions that can be delivered by Marcos, which is highly possible. At kapag hindi pa po hinog
ang AFP para manindigan ng withdrawal of support from the Commander-in-Chief in order to protect the people and exercise their constitutional duty as stated in the Constitution, I have every right to make a commentary and make my own views without necessarily colluding or making some issues na parang ako ay nananabutahin ng mga pagkilos. No! I see to it that I can contribute sa totoong pagdevelop ng people power at sa totoong alternatibo ng pagbubuo ng malawak na oposisyon upang tapusin na ang kadimonyohan ng gobyernong Marcos at nila Romualdez. Mapanagot sila sa kanilang kasalanan sa mamamayan, sa pandarambong at abuso sa poder at kapangyarihan, pandarambong sa pundo ng bayan, at mabawi ang kayamanang pinagnanakaw nila mula sa pundo ng mamamayan at sa kaban ng ating bayan. But it is not just simply a call out of anger or frustration. May proseso po tayong dapat gawin, may mga requirements tayo na dapat abutin po natin ang pinakamalawak na iba't iba pang sektor na outside of the DDS brand. Sai Chris, may dalawang schedule po ako ngayong gabi sa outside sa Metro Manila, yung isa north side of Metro Manila. So I hope na ito po ay maintindihan ninyo na hindi po ito usapin lamang simple ng emosyon. Usapin po ito ng careful planning and sustained painstaking action, hindi ng iisang tao lang, kundi ng iba pang grupo. We need to create organization. We need to create network of support, and we need to get ready the people na maging handa sila sapagkat hindi naman po tuod si Marcos na talagang ganun lang siya, wala siyang gagawin. Remember, Marcos is still in power. As long as nasa poder pa siya at hindi pa napapalayas, kaya niya mag-manipulate ng situation, may pundo at resources po sila, at kaya nila magmaniobra ng batas at pati po ng puwersang pangkoersibo at pamimilit kagaya ng paggamit ng pulis, NBI, DOJ, at pati na po ng Armed Forces of the Philippines. We have to recognize na may mga factors kang i-consider dito. Hindi po pabugso-bugso, hindi po padagsa-dagsa ng emosyon ito. Ito po ay dapat maunawaan ninyo. So wala po ako sa rally ngayon sapagkat mayroon po akong prior schedule. Pero kung wala akong schedule, sasama din po ako pero mag-iingat ako kasi posibleng on the rally aristuhin ako. At kasuhan ako hindi lang po ng illegal assembly or ng inciting to sedition, pwede pong ako ay kakasuhan under the provisions of a very serious at mabigat na batas, itong Anti-Terrorism Act of 2021. Ayan. So mga kababayan, sana po ay nailinaw ni Ka Eric, ako po ay hindi inaresto, ako po ay walang kasong kriminal na pending except sa DOJ, hindi pa po ito umaakyat ang kay Hontiveros na cyber libel at ang kay General Diwata Torre na sedition at inciting to sedition. Ang pending cases ko po sa court ay sa kadahilan ng ako po ay lumalaban sa CPP, NPA, NDF at sa kanilang mga operatiba. The reason na nag-file ng kaso, wounded feelings. Tag 2 million ang damages na sinisingil ni Atom Araulio, ng nanay niya na si Carol Araulio at si Teddy Casino. Pending po ito sa court. Ang kay Atom Araulio under appeal sa Court of Appeals dahil dinifault kami ng judge sa Regional Trial Court ng Quezon City. At bukas, may preliminary conference ako sa reklamo na isinampa ni Hontiveros of cyber libel against me and 5 other personalities. Ayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Suportahan po natin ang agenda ni Kiko Barsaga at ng mga kagaya niya. Basta po tayo ay maingat na hindi tayo padaskol-daskol, hindi po tayo emosyonal. Tayo po ay mapayapa, tayo po ay planado, tayo po ay determinado. I am not calling for revolution. I am not calling for people to take up arms. I am not inducing and inciting people to use violence and become confrontational. Hindi ko po yun layunin. Hindi ko po pwedeng gawin yan. Dahil wala akong kakayanan po na humarap sa kasong rebellion, sedition, inciting to sedition, and I do not want people to blame me. O saan ka na kay Eric na nawag-nawagan ka ng pag-aalsa? Saan ka na ngayon? When you call and lead the people to a certain action, be ready for the consequences that will happen. Kaya po maingat tayo dyan. Hindi duwag, kundi everything is timing. At kaya nga tiniming nila na may mga pagkilos ngayon, inilabas po itong AI-generated or
artificial intelligence na nagsasabing o nagpapakitang ako ay inaresto. At upang magkaroon po ng psychological effect. Sa modernong panahon ng warfare, ang tawag po dyan ay IO. Information Operations. IO. Dati, tinatawag yan na PsyOps. Psychological Operations or PsyWar. Psychological Warfare. Now, klaro na tayo ha. Let's hope and pray na kung may sumamang ngayong gabi na kumilos sa Raha Sulaiman at pati dyan sa Forbes, sana walang gulo, mapayapa, at gabayan ng Panginoon na hindi umiral ang emosyon. And by the way, I do not believe that Forbes Park will be the target. Hindi naman po lahat na nakatira dyan magnanakaw o mga mandarambong at involved sa flood control na pagnanakaw. The real political power and the seat of power and the symbol of power, Malacanang, Congress, Senado. And of course, yung mga mayor na mga daanan na pwede pong mag-create ng tinatawag na civil disobedience, but not yung unnecessary area that will trigger a situation negatively against us. Pribadong property yan, pag nagkaroon dyan ng konfrontasyon at mag-attempt kang pasukin yan o kaya barikadahan mo yan, hindi naman yan seat of power, hindi yan rally area, hindi yan Freedom Park. Medyo may legal question yan. Pero kapag nag-civil disobedience ka on main thoroughfares by the thousands of people, 20, 30, 50,000 ang tao, at hindi na umaalis sa kalsada, and then leading towards the march to Malacanang, yan po ang tinatawag na mayroong clear political direction. Yun po ang mga elemento ng people power na kung saan maraming sumasama. Hindi lang po si Congressman Kiko Barsaga o sino pa man na mga loyal sa Duterte brand of leadership, kundi mas malawak, mas malakas at mas madami po. You cannot create people power by a mere number of 5,000, 10,000 people. You need to create people power by the hundreds of thousands of people na kumikilos. At hindi lamang po people power ang rally sa kalsada. People power is also involving people to understand, become conscious, and become organized. And give them the leeway na sila ang mag-decide anong mga pagkilos ang gagawin nila. Okay? I hope klaro na po tayo dyan. I am supporting Kiko Barsaga in principle and in his advocacy and in his criticism against a morally bankrupt, abusive, and corrupt government of Marcos and Romualdez. But I cannot absolutely endorse yung mga panawagan niya kung sa tingin ko ay wala sa hulog at alanganin at balibagbag ang pasok. It is my right also to make commentary. It is up for the people to listen, make judgment. Judgment call po yan ng taong bayan. It's not on me, it's not on Kiko Barsaga, but it's on the people. Pag gusto ng taong bayan mag-riot, magransak sa mga Robinson, sa SM, manunog, manakit, hindi ko po yan mapipigilan, but I cannot encourage that. I hope you understand my point. Maraming salamat po mga kababayan. Baka bukas na po ulit ang ating live. At least alam nyo po na hindi ako na-aresto, wala akong pending criminal cases in court, maliban sa civil cases na binanggit ko, at nasa proseso pa po ng investigation sa Department of Justice ang criminal case complaint ni Hontiveros at against me at pati ni General Diwata Torre. Maraming salamat pero mayroon pong information na pumasok. Na-target na po ako. Julius Inglaterra. Mabuhay ka Eric. Thank you. Dennis Salilo is watching. Mayroon pong thank you lang gang for your safe. Thank you. Kita mo nag-alala ang aking asawa. At thank you for your prayers. At maraming salamat for your keeping up an open mind. Dito po kay Eric kasi hindi pwede na hindi tayo magsalita kung ano ang nakikita natin. I may not be correct and I cannot be perfect all the time, but it is the judgment call and the evaluation of perception and paano tinatanggap ng tao ang aking opinion. It's not on me. Okay? So, sa gustong tumulong sa Bangon Sambayanan Movement, sa aming organizing, sa aming advocacy campaign and forum, sa ating mga pagbubuo ng network of organization, ang ating line of support po is 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan.
Rohilda Celis. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa Ka-Eric Celis YouTube channel at Ka-Eric Jeff Celis Facebook Live po natin. Utang na loob ko po sa inyo kung ano po ang naaabot ng ating channel at kung bakit may Ka-Eric. Because of you. I am nothing without the people supporting me, without the people believing in me, and without the people joining with me sa mga advocacy ko. Kaya maingat po ako dyan, mga kababayan. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagsuporta. At palagi nating tandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, thank you so much. God bless you. God bless your family and your loved ones, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Hindi po ko inaresto. Buhay pa po ako, hindi pa ako nakakakulong. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo. Magtatagumpay tayo. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. We will become victorious. Hindi tayo titigil. Hanggat tayo ay nagtatagumpay kasama ang mamamayan, kasama po ang gabay ng Panginoon. Let's pray while we do our actions correctly with full commitment and honesty to the best interest of our country and our people.